Sapul sa CCTV sa Thailand ang pagsalpok ng tren sa bus na nasa Riles. Patay ang 8 sakay ng bus na nagliyab sa disgrasya. Nakatutok si Darlene Kai. Habang naka-red light sa intersection na ito sa Bangkok, Thailand, nakahinto sa Riles ang isang bus at mga sasakyan. Kaya pagdating ng tren, sapul ang bus, nakaladkad at nagliyab. Kita sa isa pang anggulo kung gaano kalayo nakaladkad ang bus. Nadamay rin ang iba pang sasakyan. Kumalat ang apoy at nabalot ng makapal at itim na usok ang isang bahagi ng kalsada. Pagkaapula sa apoy, tumambad ang natupok na bus at isa pang sasakyang nadamay pati isang waiting shed. Nagkayupi-yupi rin ang mga sasakyan at may mga natumbaring motorsiklo. Basag ang salamin ng tren. Ayon sa Deputy Transport Minister ng Thailand, 8 sakay ng bus ang nasawi at 32 ang sugatan. Batay sa paunang investigasyon, hindi nakababa ang barrier sa railroad crossing dahil nakahambalang doon ang bus at hindi rin agad nakapreno ang tren. Pangkargamento ang naturang tren kaya bukod sa nagmamaneho ng nagpapatakbo ng tren, wala itong ibang sakay na tao. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa mga tatayong senator judges naniniwalang hindi na dapat harangin pa ang trabaho ng impeachment court. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Batay sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador, alas 3 ng hapon bukas, May 18, ang nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hinimok niya ang mga senador na isuot ang kanilang robe, alinsunod sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. Manunumpa rin sila bilang senator judges. Sa Monday, nasa order of business yon. Ibibigay sa rules like any other. Yung majority leader or acting majority leader, kanyang i-represent. No? The likely scenario is we will organize muna the Senate, so may mga committees, take that up. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Kasunod nito, ang pagpapalabas ng summons sa loob ng 10 calendar days sa taong na-impeach. Bibigyan siya ng kopya ng Articles of Impeachment at sasabihan siyang humarap sa impeachment court sa partikular na petsa at oras. Required din siyang maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Tsaka pala magsisimula ang impeachment trial na maaaring sa Hunyo na mangyari. Ano mangyayari pag nag-convene? And then may motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court. And then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, aandar na yung process. Susundin mo lang yung number of days. Kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kaagad. Ani Cayetano, walang plano ang mayorya sa Senado na baguhin ang rules na ito para hindi maantala ang impeachment proceedings. Maging si Senador Erwin Tulfo, naniniwalang hindi na dapat harangin pa ang trabaho ng impeachment court. Pag may humarang, may ma-questionin na natin. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Muli pong nagka-brownout sa Iloilo City kanina umaga. Sa kabila po yan ang anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang status ng Visayas Grid. 16 na barangay ang nawala ng kuryente at inabot ng 1.5 oras bago naibalik ang supply ng kuryente. Inaalam pa na power distributor ng lungsod ang dahilan ng unscheduled power interruption. Ngayon man, muli silang nag-abiso na maging handa sa posibilidad na maging manipis ulit ang supply ng kuryente sa grid. Samantala, nag-site visit naman si Energy Secretary Sharon Garin sa Olongapo Solar Power Plant na isa sa pagkukunan ng renewable energy.